Minsan napapaisip ka kung bakit parang iba kang mag-isip kumpara sa karamihan. Hindi naman sa mas magaling ka o mas espesyal ka sa kanila. Pero iba lang talaga ang lalim ng tingin mo sa mga bagay. Habang ang iba ay kontento na sa mababaw na usapan, ikaw, hinahanap mo ang kahulugan. Habang ang iba ay basta nakikisabay lang, ikaw, wala kang pake kung hindi sila makasabay sa'yo. Kung napapansin mo ito, posible na meron kang bihirang personalidad. At narito ang ilang palatandaan ito. Number 1, malalim kang mag-isip. Hindi lang ito simpleng mahilig kang mag-isip. Iba ang takbo ng utak mo. Kapag may nangyari, hindi ka agad nakontento sa kung anong nakikita sa ibabaw. Habang ang iba tapos na ang usapan, doon ka palang nagsisimula. Iniisa-isa mo sa isip mo ang detalye. Bakit niya sinabi yon? Ano kaya ang nararamdaman niya? Ano ang posibleng epekto nito bukas, sa susunod na linggo, o kahit sa ilang taon? Minsan tuloy na pagkakamalan kang overthinker. Pero para sa'yo, hindi ito basta pag-o-overthink. It's processing. It's analyzing. Parang may built-in scanner ang isip mo na otomatikong naghahanap ng pattern, ng dahilan, at mas malalim na kahulugan. Hindi ka komportable sa mababaw na sagot. Gusto mong maintindihan ang why behind everything. Kapag may kausap ka, hindi lang salita ang pinapakinggan mo. Tinitingnan mo rin ang galaw ng kanilang mata, ang pagbabago ng tono, ang sandaling pag-iwas ng tingin. You read between the lines. Minsan alam mo na may problema ang isang tao kahit sabihin niyang okay lang siya. At dahil malalim kang mag-isip, hindi ka basta-bastang naniniwala sa unang impresyon. You observe, you reflect, you connect the dots. Sa mga desisyon mo sa buhay, hindi ka padalos-dalos. Kahit maliit na bagay, pinagninilayan mo. Iniisip mo ang pros and cons, ang epekto sa sarili mo at sa iba. Minsan nakakapagod din, to be honest. Kasi habang ang iba nakakatulog agad, ikaw gising pa rin. Umiikot sa isip mo ang isang conversation na nangyari kanina. Tama ba ang sinabi ko? May nasaktan ba ako ngayon? Ano ang dapat kong ginawa? Pero sa likod ng pagod na yon, may lalim, may awareness. Dahil malalim kang mag-isip, mas kilala mo ang sarili mo. Alam mo ang triggers mo. Alam mo kung saan ka nasasaktan at kung bakit ka nasasaktan. Hindi ka madaling madala ng emosyon lang dahil sinusubukan mong intindihin muna ito bago ka mag-react. Minsan pakiramdam mo tuloy na iiba ka. Habang ang iba masaya na sa small talk at simpleng tawanan, ikaw napapaisip ka tungkol sa purpose mo, tungkol sa direksyon ng buhay mo, sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng success. Hindi ka kontento sa okay na yan. Gusto mo may lalim. Gusto mong may substance, may sense. At oo, may mga araw na gusto mong i-off ang isip mo. Kasi hindi siya tumitigil eh. Laging may tanong, laging may pagsusuri. Pero tandaan mo, ang lalim na yon ay hindi kahinaan. Yan ang kalakasan mo. Dahil sa lalim ng pag-iisip mo, mas maingat ka, mas may empathy ka, at mas may kakayahan kang makita ang mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang malalim mag-isip ay hindi lang tungkol sa talino. Ito ay tungkol sa pagiging mapanuri, mapagnilay, at may malasakit. Iba ang lente mo sa mundo. At kahit minsan mabigat dalhin ang ganitong klase ng isip, ito rin ang nagbibigay sa'yo ng kakaibang pananaw at karunungan na bihira sa ibang tao. Number 2, mahalaga sa'yo ang pag-iisa. Hindi dahil ayaw mo sa mga taong nakapalibot sa'yo. Hindi dahil bitter ka o may galit ka sa mundo. Kundi dahil sa pag-iisa mo, doon ka mas nagiging totoo sa sarili mo. Doon ka nakakaramdam ng katahimikan na hindi mo makuha kapag napapaligiran ka ng ingay or usapan at expectations ng ibang tao. Kapag mag-isa ka, parang humihinga ng maluwag ang isip mo. Walang kailangang i-impress. Walang kailangang patunayan. You don't have to perform. Hindi mo kailangang mag-adjust ng personality para lang mag-fit in. Pwede kang tumahimik, pwede kang mag-isip, pwede kang tumitig lang sa kisame at mag-reflect sa buhay mo nang walang nanghuhusga. Pero para sa iba, ang pag-iisa ay lungkot. Pero para sa'yo, it's peace. It's clarity. Doon mo napuproseso ang mga nangyari sa buong maghapon. Doon mo inaayos ang emosyon mong hindi mo maipakita sa harap ng ibang tao. Minsan sa harap ng tao, matatag ka. Pero kapag mag-isa ka, doon ka umiiyak. Doon ka nagdarasal. Doon ka humihinga ng malalim at sinasabing, kaya ko pa. Hindi ka naman allergic sa tao. Kaya mo namang makisama. Kaya mong makipagpintuhan.
Kaya mong tumawa kasama sila, makihalubilo. But after that, kailangan mo ng space. Parang baterya na kailangan i-charge. Social interaction drains you sometimes. At ang pag-iisa ang nagre-recharge sa'yo. Kapag mag-isa ka, mas malinaw mong naririnig ang sarili mong boses. Sa gitna ng maraming opinyon ng tao, nawawala minsan ang sarili mong gusto. Pero sa solitude, bumabalik yon. You reconnect with yourself. Naaalala mo kung ano ba talaga ang mahalaga sa'yo. Hindi lang kung ano ang inaasahan ng iba. Minsan napagkakamalan kang aloof o distant. Iniisip ng iba na suplado ka o hindi ka approachable. Pero ang totoo, pinoprotektahan mo lang ang energy mo. Alam mo kasi na kapag sobrang exposure mo sa negativity, sa drama o shallow interactions, mabilis kang mapagod. Kaya mas pinipili mong limitahan ang access sa'yo. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil marunong ka mag-set ng boundaries. Sa pag-iisa mo, doon ka rin mas nagiging creative. Mas lumalalim ang mga ideya mo. Mas malinaw ang mga plano mo. Mas honest ang mga tanong mo sa sarili mo. Sobra na ba ako? Ito ba ang gusto kong direksyon? Hindi ka natatakot harapin ang mga tanong na yan, kahit minsan uncomfortable. At aminin natin, hindi laging madali ang pag-iisa. May mga gabi na tahimik ang paligid, pero maingay ang isip mo. May mga sandali na gusto mo ring may makaintindi sa'yo nang hindi mo kailangan magpaliwanag. Pero kahit ganon, hindi mo ipagpapalit ang kakayahan mong maging okay kahit mag-isa ka. Dahil ang totoo, ang taong komportable sa pag-iisa ay hindi madaling ma-pressure. Hindi siya basta-bastang kumakapit sa maling tao dahil lang takot siya mag-isa. You choose connection, not desperation. Pinipili mo ang mga taong papasukin mo sa mundo mo. Hindi dahil kailangan mo sila para mabuo ka, kundi dahil gusto mo silang makasama. Mahalaga sa'yo ang pag-iisa dahil doon ka lumalakas. Doon ka nagiging mas malinaw, mas totoo, mas buo. At sa mundo na puno ng ingay at distraction, ang kakayahang maging payapa kahit mag-isa ay isang bihirang lakas na hindi lahat meron. Number 3, ayaw mo ng gulo at drama. Hindi dahil mahina ka nilalang, hindi dahil takot ka sa confrontation, kundi dahil pagod ka na sa walang saysay na ingay. Para sa'yo, hindi lahat ng saysay, hindi lahat ng laban dapat pinapatulan. Hindi lahat ng opinyon kailangang sagutin. Hindi lahat ng issue kailangan mong salihan. Habang ang iba parang nabubuhay sa thrill ng chismis, conflict at patutsada sa social media, ikaw tahimik lang. You observe, but you don't engage. Kasi alam mo, once pumasok ka sa gulong walang direksyon, it will drain you. At mahalaga sa'yo ang peace of mind mo. Kapag may argumento sa paligid mo, hindi ka agad sumasawsaw. Tinitimbang mo muna kung worth it ba. May mapapala ka ba? May maaayos ba? O lalaki lang ang problema? At kadalasan, pinipili mong manahimik o lumayo. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil mas pinipili mong protektahan ang energy mo. Relatable to, yung pakiramdam na pag may tensyon sa kwarto, ramdam mo agad. Parang bumibigat ang hangin. At ayaw mo ng ganong pakiramdam. Gusto mo maayos, malinaw, diretso. Hindi yung puro parinig, passive-aggressive na banat, o hidden agenda. You value clarity over chaos. Minsan tuloy, iniisip ng iba na wala kang pakialam o kaya masyado kang detached. Pero sa totoo lang, may pakialam ka. Kaya nga ayaw mo ng drama eh. Kasi alam mong may mas mahalagang bagay kang dapat paglaanan ng oras at emosyon. Hindi mo kayang mag-aksaya ng lakas sa paulit-ulit na issue na pwede namang ayusin sa maayos na usapan. Kapag may taong toxic, hindi mo na kailangan makipagkumpetensya kung sino ang mas mataas ang salita. You simply distance yourself. Tahimik kang umaalis. Hindi mo kailangan ng grand exit o mahabang paliwanag. Kasi alam mo, peace is power. At hindi lahat ng tao deserve ng access sa'yo. Hindi ka rin mahilig magkwento ng problema ng iba para lang may mapag-uusapan. Kung may nagsabi sa'yo ng sekreto, sa'yo lang yun. Hindi mo ginagawang entertainment ang buhay ng iba. You respect boundaries at gusto mo rin na irespeto ang sayo. Sa relasyon man o pagkakaibigan, hindi mo trip ang on and off na gulo. Yung laging may tampuhan na hindi malinaw ang dahilan. Gusto mo mature. Gusto mo honest. Kung may problema, pag-usapan. Kung wala na, tapusin ng maayos. Hindi yung puro emotional roller coaster. At totoo, may mga pagkakataon na kailangan talagang humarap sa conflict. At kaya mo naman, hindi ka duwag, pero pipiliin mo lang ito kung may saysay, kung may growth.
kung may resolution, hindi para lang patunayan na tama ka. Sa mundo ng puno ng ingay at kompetisyon, ang pagpili mong umiwas sa drama ay isang uri ng lakas. It shows self-control. It shows emotional intelligence. Alam mo kung saan ka lalaban at kung saan ka tatahimik. Ayaw mo ng gulo at drama dahil alam mo kung gaano kahalaga ang katahimikan. At sa panahon ngayon, ang taong marunong mag-ingat ng kapayapaan niya, bihira na rin. Number 4, madalas kang hindi maintindihan. Kung tutuusin, sanay ka nang walang makaintindi sa'yo. Simula pa lang nun, may pakiramdam ka ng parang iba ang wavelength mo. Habang ang iba nagtatawanan sa mababaw na bagay, ikaw tahimik lang sa gilid, nag-o-observe, nag-iisip. Hindi dahil ayaw mong makisama, kundi dahil may sarili kang lalim na hindi agad nakikita ng iba. May mga pagkakataon na kapag nagsalita ka, parang ang bigat o lalim agad ng dating. Sasabihin nila, grabe, ang lalim mo naman. O kaya, ang seryoso mo masyado. Pero sa totoo lang, normal lang yun para sa'yo. That's just how your mind works. Hindi mo sinasadyang maging intense. Gusto mo lang maging totoo. Minsan din, dahil tahimik ka, iniisip ng iba na mayabang ka o wala kang pakialam. Pero ang totoo, inoobserbahan mo lang ang paligid. Pinipili mo lang kung kailan at kanino ka mag-o-open up. Hindi ka kasi yung tipo na basta-bastang naglalabas ng laman ng puso. Para sa'yo, sacred ang thoughts at emotions mo. Hindi yun pang small talk. May mga pagkakataon din na sinubukan mong mag-explain ng side mo. Pero parang hindi pa rin nila makuha. Parang may invisible wall sa pagitan ng kung anong nararamdaman mo at kung anong naiintindihan nila. Nakakapagod magpaliwanag ng paulit-ulit. Kaya minsan, pinipili mo nalang manahimik. Kapag nasasaktan ka, hindi agad halata. Ngumingiti ka pa rin, nakikipag-usap ka pa rin, pero para sa loob mo, ang dami ng iniikot na tanong. Bakit parang hindi nila ako gets? Bakit parang kailangan ko pang i-adjust ang sarili ko para lang mag-fit in? And that's exhausting. Yung feeling na kailangan mong bawasan ang lalim mo, hinaan ang intensity mo, o gawing mas simpleng thoughts mo para lang hindi ka matawag na masyadong ganito, masyadong ganyan. Pero ang hindi nila alam, kaya ka hindi agad maintindihan dahil hindi ka mababaw na tao. You process things deeply. You feel deeply. You think beyond what is obvious. Hindi ka lang basta nakatingin sa nangyayari. Hinahanap mo ang dahilan, ang pattern, ang meaning sa likod nito. May mga tao talagang hindi ka makakamatch ng frequency. At okay lang yun. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa lugar na hindi ka naririnig. Hindi mo kailangang gawing mas maliit ang isip at puso mo para lang masabi nilang sakto ka lang. Ang totoo, ang pagiging madalas hindi maintindihan ay minsan tanda na iba ang perspective mo. Iba ang lalim mo. At oo, may lungkot doon. May mga gabi na pakiramdam mo, mag-isa ka, kahit napapalibutan ka ng tao. Pero may kapalit din yun. Dahil kapag may nakatagpo ka ng taong talagang nakaintindi sa'yo, sobrang lalim at totoo ng koneksyon. Hindi lahat maiintindihan ka. At hindi mo responsibilidad na ipilit yun. Ang mahalaga, naiintindihan mo ang sarili mo. Dahil sa huli, mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa ang pagiging tanggap ng lahat. Number 5, hindi ka madaling madala sa kinang na material na bagay. Para sa'yo, hindi sukatan ng halaga ang mga mamahaling gamit, designer bags, o trending gadgets. While maraming taong natutuwa at nai-excite sa latest phone, car, or branded shoes, pero para sa'yo, yun ay pansamantalang saya lang. Hindi totoong fulfillment. Hindi mo kailangan ng external validation para maramdaman na mahalaga ka. You know that real happiness doesn't come from flashing wealth or keeping up with trends. It comes from experiences, relationships, and inner peace. Minsan nakikita mo ang ibang tao na obsessed sa status at material possessions at medyo nakaka-frustrate. Hindi dahil naiinis ka sa kanila, kundi dahil alam mo na may mas malalim na bagay sa buhay. Hindi ka nasisiyahan sa mga fancy na bagay kung walang meaning or substance sa likod nito. Kapag may mga tao na nagpapakita lang ng kayamanan para ipakita sa mundo kung sino siya, para sa'yo, medyo fake. You see past the surface and you value authenticity. Mas pinapahalagahan mo ang moments kaysa things. Mas masarap sa'yo ang simpleng dinner with someone you care about kaysa mamahaling restaurant na social media worthy lang. Mas gusto mo ang meaningful conversations
kaysa pagmamayabang sa kung anong meron ka. Dahil sa mindset mo, hindi ka madaling ma-pressure ng societal expectations. Hindi mo kailangan makipagsabayan. You march to your own beat. At alam mo na ang contentment ay hindi nakukuha sa price tag. Kahit may resources ka o opportunities na magbili ng material things, pipiliin mo pa rin ang long-term fulfillment over instant gratification. Hindi ka mabilis matuwa sa luho. Mas interesado ka sa growth, sa personal development, sa relationships, at sa purpose mo. Para sa'yo, wealth may be nice, but it will never replace meaning. Ang pagiging hindi madaling madala sa material na bagay ay isang uri ng freedom. Free ka sa pressure ng societal comparison. Free ka sa anxiety ng status. At free kang maging totoo sa sarili mo. You know that life is more than possessions. At dahil dito, mas malalim at mas grounded ang perspective mo kaysa sa karamihan. Number 6, kapag nagmahal ka, buong buo. Hindi ito yung tipong, okay lang, bahala na. O yung pabato-bato lang ng feelings. Para sa'yo, ang pagmamahal ay commitment, investment, at kabuuang pagbibigay ng sarili mo. Hindi mo kayang hatiin ang puso mo o ibigay lang sa iba ng paunti-unti. Kapag nagmahal ka, you go all in. Ibinibigay mo ang oras mo, energy mo, at damdamin mo nang walang halong reservation. Hindi ka takot magpakita ng vulnerability. Alam mo na sa pagmamahal, may risk na masaktan. Pero mas pinipili mo ang maging totoo at tapat kaysa magpanggap na okay lang. You open your heart fully kahit alam mong may pagkakataon na masaktan ka. Ito yung klase ng pagmamahal na minsan ay naiintindihan lang ng kakaunti dahil bihira ang taong ganito magmahal sa ganitong intensity. Kapag mahal mo ang isang tao, napapansin mo ang maliliit na bagay, yung mga simpleng detalye na kadalasan nakakaligtaan ng iba. Ang ngiti niya sa umaga, yung paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape, yung maliit na gestures na nagpapakita ng personality niya. Hindi mo lang siya minamahal dahil sa itsura o sa nakikita ng iba. Minamahal mo siya sa kabuuan ng pagkatao niya, sa strengths at sa flaws niya. You love the whole package, hindi lang yung convenient version ng tao. Minsan nakakapagod kasi ibinibigay mo ng todo ang sarili mo. Minsan naiisip mo kung sobra na ba o kulang pa. Pero sa puso mo, hindi ito tungkol sa balance. Ito ay tungkol sa pagiging tunay. Tungkol sa pagmamahal na walang halong pag-iimbot o kondisyon. You love fully, not partially. At hindi mo kayang gawin to sa kalahati lang ng puso mo. Ang pagmamahal mo rin ay loyal. Hindi mo basta-bastang iniwan o pinapalitan ng tao kapag may problema. Kapag nagmahal ka, kasama mo siya sa hirap at ginhawa, sa tawa at luha, sa tagumpay at kabiguan. Kahit walang makakita o magbigay ng papuri, patuloy kang nagmamahal ng totoo. Dahil hindi ito tungkol sa recognition. Ito ay tungkol sa commitment mo, sa puso mo, at sa taong mahal mo. At sa ganitong pagmamahal, may lalim at intensity. Iba ang quality ng koneksyon na naibibigay mo. Hindi ito pang surface lang. You don't just say, I love you. You show it in everything you do. Yung pagmamahal mo ay parang liwanag, laging naroroon. At kahit hindi laging napapansin ng mundo, ramdam ng taong mahal mo ang kabuuan ng iyong puso. Number 7, madalas mong maramdaman na parang hindi ka talaga bagay sa karamihan. Yun bang naramdaman mo na hindi ka bagay or fit sa karamihan? Hindi ito dahil may mali sa'yo o dahil antisocial ka, kundi dahil iba ang vibe mo, iba ang energy mo, at iba ang lalim ng iniisip mo kumpara sa karamihan. Habang ang iba masaya sa small talk, sa chismis, o sa paulit-ulit na biro, ikaw parang nakikita mo ang mundo sa ibang lente. Napapansin mo yung mga bagay na hindi halata, na hindi nakikita ng iba. Iniisip mo ang consequences ng mga bagay na madalas nilang binabaliwala. At mas interesado ka sa mga bagay na may meaning kaysa sa mga bagay na panandalian lang. Kapag nasa group ka, parang may invisible barrier sa pagitan mo at ng karamihan. Hindi mo naman gusto maging hiyaing tao o antisocial, pero mas comfortable ka sa mga moments na may depth. Yung mga pag-uusap tungkol sa dreams, fears, o life lessons. Minsan nakaka-frustrate din kasi gusto mong makipag-connect. Pero yung level ng connection na hinahanap mo, hindi basta-basta nakukuha. Kaya mas madalas mong piliin na manood muna, mag-obserba at intindihin ang dynamics bago ka sumali. Minsan, parang outsider ka sa mundong mabilis kumibo sa kasiyahan o drama. You feel like parang may ibang wavelength ka. Pero tandaan mo,
Ang hindi bagay o hindi fit sa karamihan ay hindi palaging negative. Ibig sabihin lang, mas malalim ang iyong perception. Mas selective ka sa energy na pinapasok mo at mas maingat ka sa kung sino ang pinapahalagahan mo. Ang mundo mo ay mas may substance, mas reflective, at hindi lahat ay kayang sabayan ang intensity mo. At ang interesting pa dito, dahil hindi ka agad fit in, natututo kang mag-value ng sarili mo sa sarili mong paraan. You develop resilience, independence, at self-awareness na bihira sa iba. Habang ang karamihan nakadepende sa approval ng group, mas natututo kang maging komportable sa sarili mo. Minsan challenging, pero sa huli, ito rin ang nagbibigay sa iyo ng uniqueness. Number 8, malakas ang kutob mo. Hindi lang ito basta hula o pakiramdam na walang basihan. Para sa iyo, parang may built-in radar ang isip at puso mo na agad nakakadetect kapag may mali o may nangyayari sa paligid. Minsan kahit hindi mo pa nakikita ang buong sitwasyon, alam mo na sa pakiramdam mo na may tensyon, may lihim o may pagbabago. You just feel it. Parang instinct na hindi mo kayang ipaliwanag, pero tama naman palagi. Hindi ka bastang naniniwala sa nakikita sa ibabaw. Habang ang iba kumakain na lang ng facts, ikaw nakikinig sa mga hindi sinasabi, sa energy ng paligid. Kahit simpleng usapan lang, alam mo kung sino ang sincere at sino ang nagtatago ng intensyon. Parang may sixth sense ka sa tao. Minsan nakakakilabot din ito kasi ramdam mo ang hindi magandang mangyayari bago pa ito totoo sa paningin ng iba. Malakas ang kutob mo, hindi dahil psychic ka, kundi dahil sensitibo ka sa signals. Nakakakita ka ng pattern sa mga bagay na karamihan ay in-ignore lang. Kahit yung maliliit na pagbabago sa kilos, sa boses o expression, nagkakaroon agad ng context sa utak mo. You connect the dots na parang puzzle at bago pa man magsalita ang iba, alam mo na ang posibleng outcome. Minsan, nakakapanibago rin ito para sa'yo. Kapag tama ang kutob mo, naiiba ang pakiramdam mo sa iba. Parang may secret knowledge ka na hindi alam ng karamihan. Pero kapag mali naman, nakaka-frustrate. Kasi nasasabi mong, ha? Bakit akala ko ganun? Kaya kailangan mo rin ng balance. Kung kailan makikinig sa kutob at kung kailan kailangan lang i-observe muna. Malakas ang kutob mo at kadalasan, nagtuturo ito ng proteksyon at awareness. Dahil sa intuition mo, mas maingat ka sa choices mo at sa pakikisalamuha sa iba. Ibig sabihin, hindi lang basta hula. Ito ay tool mo para mas maprotektahan ang sarili mo at mas maintindihan ang dynamics ng mundo sa paligid mo. Sa totoo lang, bihira lang ang taong ganito. Ang kutob mo ay hindi lang instinct. Ito ay parte ng malalim mong pananaw at sensitivity sa mundo. Kaya kahit minsan nakaka-overthink o nakaka-stress, tandaan mo, this is your superpower. You just feel things bago pa man makita ng iba. Number 9, mataas ang pamantayan mo, lalo na sa sarili mo. Hindi ito simpleng perfectionism na para lang magyabang o ipakita sa iba na magaling ka. Para sa'yo, ang mataas na pamantayan ay isang paraan para maging totoo sa sarili at para ibigay ang best version mo sa bawat bagay na ginagawa mo. Kahit maliit na bagay, gusto mong ayusin ito ng maayos. Hindi dahil may ibang magmamasid, kundi dahil alam mong kaya mo at gusto mong maramdaman na nagawa mong tama. Minsan nakaka-pressure din ito kasi habang ang iba masaya na sa okay na yan or good enough, ikaw hindi mapakali hanggat hindi mo nararamdaman na kumpleto ang effort mo. You set your own bar, hindi base sa expectations ng iba. At dahil mataas ang standards mo sa sarili, madalas mo rin nakikita ang imperfection sa paligid mo, sa trabaho, sa proyekto, o kahit sa relasyon. Kaya minsan naiisip mo, bakit parang kulang pa rin ito? Pero hindi ito dahil nagiging demanding ka sa iba. Natural lang sa'yo na maghangad ng quality at excellence. May mga pagkakataon rin na ang mataas na pamantayan mo ay nakakapagbigay ng inspiration sa ibang tao. Nakikita nila na pinipilit mo ang best mo at dahan-dahan nakaka-influence ka rin sa kanila na subukan ding mag-improve. Pero hindi mo rin pinipilit ang sarili mo para sa ibang tao. Ito ay para sa'yo, para sa pride mo, para sa growth mo, at para sa peace of mind na alam mong ginawa mo ang lahat ng kaya mo. Minsan nakakapagod, to be honest, kasi madali kang maging self-critical. Kung may nagkamali, agad mong iniisip kung anong pwede mong gawin ng mas maayos. Pero sa kabilang banda, ang ganitong mindset
ay nagbibigay sa'yo ng resilience at determination. Hindi ka basta-bastang sumusuko o nagsisettle sa mediocrity. Para sa'yo, life is about striving, hindi para sa perfection sa mata ng iba, kundi para sa alignment sa sarili mo. Ang mataas na pamantayan mo sa sarili ay hindi simpleng pressure. Ito ay commitment sa integrity mo. It's about honoring yourself by doing your best. Kahit minsan mabigat dalhin, ang dedication na ito ay nagtatakda sa iyo bilang isang tao na bihira sa pananaw, malalim sa paggawa at tunay sa sarili. Number 10, kapag nagkamali ka, kaya mong magmuni. Kapag nagkamali ka, hindi ka agad nagtatago o nagsisisi ng puro galit sa sarili. Sa halip, kaya mong huminto sandali at magmuni. Hindi lang basta, sorry, or oops, next time na lang. Kundi sinusuri mo talaga ang nangyari. Iniisip mo kung ano ang naging dahilan, asan ka nagkulang, at ano ang pwede mong gawin para hindi maulit. Para sa'yo, ang pagkakamali ay hindi sentensya, kundi oportunidad. It's a chance to learn, to grow, to become better. Minsan, habang iniisip mo ang pagkakamali mo, naiintindihan mo rin ang ibang tao. Nakikita mo ang epekto ng mga desisyon mo sa paligid mo, at natututo kang maging mas maingat at mas maunawain. Hindi ka natututo lamang sa sarili mong pananaw, kundi sa perspektibo ng iba. Parang mental rewind na hindi para saktan ka, kundi para tulungan kang maunawaan ang kabuuan ng sitwasyon. Kaya kahit minsan nakakapagod ang magmuni, may sense ito. Hindi ka basta-bastang padalos-dalos sa buhay. May reflection ka sa bawat hakbang. At dahil dito, hindi ka madaling maulit sa parehong pagkakamali. May insight ka. May wisdom ka. Kahit na maliit o malaking pagkakamali, ang approach mo ay constructive, hindi destructive. At higit sa lahat, ang kakayahang magmuni pagkatapos magkamali ay nagpapakita ng maturity at emotional intelligence. Hindi ka natatakot tingnan ang sarili mo sa salamin at aminin ang mali. You own it, you learn from it, and you move forward stronger. Minsan mas mahirap gawin ito kaysa basta mag-deny, pero mas rewarding. Sa bawat reflection, mas nakikilala mo ang sarili mo at mas handa ka sa susunod na hamon sa buhay. Number 11, kahit pakiramdam mo minsan ay nag-iisa ka, hindi mo kayang magpanggap para lang matanggap. Hindi mo naiintindihan kung bakit parang normal sa ibang tao na magbago-bago ng sarili depende sa kausap. Pero para sa'yo, imposible yun. Para sa'yo, ang authenticity ay hindi option. Ito ay prinsipyo. Mas pipiliin mong maging mag-isa kaysa magsuot ng maskara para mapasama lang sa grupo o para matanggap. You can't fake who you are. At kahit minsan mahirap, mas mabuti para sa'yo na tapat sa sarili kaysa magkunwaring iba. Minsan, nakakaramdam ka ng lungkot o isolation dahil iniisip mo, bakit parang wala akong tunay na kaibigan na nakakaintindi sa akin? Pero hindi ito kahinaan. Ito ay tanda na mataas ang standard mo sa kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ka basta-bastang nagbubukas sa lahat. You want real connections, hindi yung superficial o temporary na pakikisama lang. Kaya kahit pakiramdam mo lonely minsan, mas pinipili mong maghintay sa tamang tao o sa tamang grupo kaysa magsakripisyo ng sarili mo para lang sa pansamantalang acceptance. Nakakabigat minsan dahil nakikita mo ang iba na madaling nakikisabay, na parang walang iniintindi kung sino talaga sila. Para sa'yo, yun ay mahirap intindihin. You value honesty and integrity. Hindi ka napapayag na maging bahagi ng isang setup na hindi ka komportable. Mas gusto mong mag-isa sa pagiging totoo kaysa makisama sa kasinungalingan o problema o pretense. At ang interesting, dahil sa ganitong pagiging totoo, natututo kang mas kilalanin ang sarili mo. You understand your boundaries, your needs, and your worth. Mas malinaw sa'yo kung sino ang karapat-dapat na manatili sa buhay mo at sino ang hindi. Sa katunayan, madalas, ang bihirang personalidad ang pinakamasaya kapag natututo kang yakapin ang solitude. Kasi sa sandaling yon, ramdam mo na hindi ka nag-iisa sa sarili mo. You are enough just as you are, kahit hindi ka lagi naiintindihan ng iba. Kaya kahit minsan pakiramdam mo ay iba ka, kahit minsan mag-isa ka sa choices at pananaw mo, tandaan mo na ang totoo at tapat na pagkatao mo ay hindi lang bihira. It's powerful. Ang mundo ay maghahanap ng sarili nitong paraan para pahalagahan ang taong hindi nagpanggap. At sa huli, ang mga taong tunay na nakakaintindi at nakaka-appreciate sa'yo
ay darating din.